Maligayang Pasko Updaters and welcome to another episode of Updated with Nelson Canlas. Ngayon, babalikan natin ang mga nakachikahan natin na pinakakwela ngayong taon. At I'm sure matatawa pa rin kayo sa kanila. Unahin na natin ang isa sa bumubuo ng Sparkle 10 at ating tiktropa, the funny, the sexy, and single. Nako, alamin natin yan, Miss Faith Da Silva. Nakita ko yung billboard mo. Yung billboard yung 10. Grabe, sexy. Sexy, daring. Daring. Kumbaga, First time. First time ko mag-shoot ng sexy with a group of people. Yung ako lang, individual, medyo nagagawa ko naman. Ay, hindi, kaming dalawa ni Lizelle. Oo. Nagkaroon na kami ng shoot together na medyo sexy. Pero kasi si Lizelle, matagal ko na yan siyang kilala. Alam mo yun, 15 pa lang ako. Magkaibigan na kami ni Lizelle. So, kumbaga, kahit na anong itsura namin, kaya naming dalawa. Teka, sino pinaka-sexy? Kung alam mo, tinignan mo yung yung billboard. Faith Da Silva. Oh, shit. Hindi, syempre, binibuild up ko lang yung sarili ko. Parang ako na to, sige. Diba? Tsaka achievement yun. Oo. Mapasama ka talaga sa labas ng GMA na First na billboard. Hindi naman. Pero yung dun sa malaki, first time. O yung mga pero Doon ako sa maliliit. yung mga maliliit, doon, nakikita ka naman na doon, di ba? Meron naman. Oo. Pero yung malalaki, iba yun eh. First time. First time yun eh, di ba? Hindi, pero kung sa sexy, ang pinaka-fit para sa akin si Angel. Si Angel. Yes. Kasi noon pa lang, sa totoo lang, yan din si Angel, matagal na kaming friends niya. Pinaghirapan eh, Nung no? time na yun, medyo malaki-laki pa ako. Tapos palagi ako nagtatanong sa kanya na, anong ginagawa mong diet? Anong kinakain mo? Kasi sa totoo lang, parang talaga kumain si Angel, parang kargador. Sorry for the term. Hindi, sorry for the term. Angel, wala akong I love you, sinasabi. Angel. I love you. Alam naman niya yan. Pero kasi si Angel, kung kumain talaga. Ilang rice? Kanin. Ilan? Hindi ko alam, pero kanin, 2, kaya niya Weh, Totoo po. sa liit niyang yun? Yes. Ano talaga Saan niya yung nilalagay? mabilis yung metabolism ni Angel. Saan niya At nilalagay saka, yun? Hindi ko alam sa kanya. In the morning, alam mo yun. Charot lang. Hindi, pero kasi bukod doon, si Angel, din siya, focus din siya. Oo. Kasi, syempre, napabilang siya ngayon sa Running Man. So, a lot of cardio, workout. Oo. At saka si Angel, pag sinabing training talaga siya. Puhunan talaga. Yes. Oo. Kaya bilib na bilib ako dyan kay Angel. At syempre, hindi pwedeng matapos ang chikahan natin ng hindi natin tinatanong ang love life ni Faith. Pero wait, syempre, di ba natanong naman na kita kanina, ano ba yung hinahanap mo sa isang guy? Bukod sa mata. Hinahanap ko. Hindi ako naghahanap eh. Sa ngayon, hindi ako Syempre, naghahanap. Kung may time ka na, may Someone stable. Hindi lang gumagalaw. Hindi gumagalaw. Hindi naman. Yung siguro, alam naman na ng mga tao na gusto ko mas mature na, di ba, naka-partner. And also, gusto ko yung smart. Kailangan may natututunan ako and sana magkaiba kami ng field para magkaiba kami ng pinag-uusapan. Sana ginagastusan ka. Ayun na nga yun. Hindi ko na nga lang binanggit. Pero alam niyo na. Kaya nga. Ikaw, ganda-ganda mo, tapos ikaw magagastos. Tapos na ako doon. Okay na. Pakalanan Wag na. Naku po, wag na. Naku. Baka yung mama ko napapanood. Sabi niya, ba't di mo sa akin na lang ibinigay? Diba? Oo. So, of course, what will make you get out of this singlehood, single love, ganyan? Siguro kapag nakuha ko na yung success na tinatry ko talagang i-work on, Which is? Success. yung inner peace, hindi lang kasi siya sa sa career eh. Kumbaga, kailangan na make sure ko na yung mga traumas ko from my past relationships na ayos ko na by the time na meron akong na-meet na tao na talagang mukhang okay na, parehas kaming buo. Hindi may part sa akin na nag-aalindangan ako. So, hindi ka naniniwala dun sa you completely. Hindi. Kailangan kumpleto ka muna bago ka sumabak sa relasyon. Oo. Bakit? Ba't di ka naniniwala?
would you complete me? Paano kung mawala yung part ng life? Ayun na nga, mag-ano ka na naman, start from day one ka na naman. Tsaka ka na naman. Totoo. Hindi, pero ako, karamihan ng mga glow up ko sa buhay, after ng breakup. Diba? Diba? Ako ganyan, parang minsan, sige nga, saktan nyo nga ulit ako para paganda ako ng paganda. Oo. Ganun. Maganda ka ngayon. So, galing ka. Ay, hindi. Baka naman Hintayin mo pag ako Baka naman nasaktan. kasi. Baka naman Wala nga. Kung si Faith ay zero ang love life, nako, itong content creator naman na ito, nakilala natin bilang si Marga sa kanyang vlog at comedy skits, ay umamin sa kanyang love life. Ang sabi, Mr. Christian Antolin. Siyempre, di ba, ang dami-dami mong ginagawa, ang dami-dami mo. Of course, you're a content creator and artista ka na ngayon. Meron, sexy star ka pa, di ba? Pero may time ka pa ba sa love life? Meron po ako love life. May time, yes. Yun nga, katulad ng sinabi ko po kanina na as much as possible, yung personal life ko, meron pa din ako. Kaya hindi ako masyadong nagbababad, masyadong nagpo-post because I have to balance. I still have life outside social media. And part ng life ko is yung si Jowa. Minsan nakikita kami, pero he knows naman na ano. Siyempre, everyday kami naman nagkakausap. Minsan, every weekend, nakikita kami, kakain kami sa labas. Pag may mga ganap, special occasions, anniversary, birthday, may mga family gatherings, tapos may mga out of town and out of the country kami. And siguro hindi ko kaya ibigay lahat ng oras ko talaga, pero I always find time for him. Di ba? Ang ganda. Oh, there's life outside of a famous life. Oh, yes. Oy, ang ganda mo doon. Hollywood ka doon, te. Hollywood. Oo. Pero yun, sobrang balance lang po talaga yung life ko. Katulad ngayon, umuwi ako kasi ipapabless kasi yung bahay namin dito sa Zambales. Ganon. Na kinita natin sa social media. Ay, akalain mo nakapagpatayo ka ng bahay. Marami na po ako napatayo. Ay, Hindi lang bahay. Ano yung mga naipundar mo? If you care to share. Ang mostly na mga na invest ko po ay sa real estate. May mga nabili po ako mga condominiums. And Condominium sa S, with S. Wag tayong ganyan. tatlo. May tatlo na. At least nakatatlo ka. Out of being a content creator. Tapos pagpatayo ng bahay para kanila mama, papa, dito sa probinsya namin sa Zambales. Tapos ang iba pa is na investments, paintings. Mahilig po ako sa paintings. At saka ito pa, kanina ko pa napapansin talagang hindi ka naglalag kasi ang tunay na mayaman may wifi sa bahay. In fairness naman, talaga may umaabot yung 5G dito sa amin sa probinsya. Diba? Diba? Given the right platform, talagang it can earn a lot for you. Oh. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Oo. Ipagpatuloy mo yan, Christian. Ako, talagang nakakapagpasaya ka na sumasaya ka pa. I Plus, know, diba? may jowa ka pa. Oh. Sana all. Di ba? Sana all. Kung goals ang love life at investments ni Christian, mas lalong nakaka-inspire ang kanyang career. Nakasama lang naman niya si Kapuso Primetime Queen Marian Rivera sa seryeng My Guardian Alien. Pero of course, teka muna, katrabaho mo dito at naging friend mo ang nag-iisang primetime queen. Iba ka na, Christian. Paano pa-award na yun eh. Marian Rivera lang naman, bakit? Oo, Sino di ka ba? dyan? Marian Rivera lang yan. naman. Oo. Isang ginagamit ang double eh. Na-starstruck ka nung una mo nakita si Marian. Fan po ako ni Ate Marian. Talaga? Talaga nung Marimar, ginabi-gabi ko yun. Kasi yung teleserye pa yun nung Mexican novela, nung Mexican novela, love na love ko yung Marimar na teleserye. Pero tapos nung naging siya, sabi ko, ay, ang perfect naman ito maging Marimar. Simula nung naging fan na ako hanggang sa Amaya, Darna, yun, Temptation of Wife. Sobrang love ko na siya.
naging fan na talaga ako niya. Sobrang Oo. minahal ko na siya. Nung nakita ko siya personally, sabi ko, hala, para ako nananalamin. Pero alam mo ako vocal ako kay Marian. Sabi ko sa kanya, sa lahat ng artista, sa'yo ko talaga naiirita. Sa totoo lang. Bakit? Oo, inamin ko sa kanya. Kasi di ba, bago kayo mag-interview, mag-aayos ka, magpapaganda ka talaga. Tapos pag tumabi ka sa kanya, ang pangit mo na agad. Sabi ko, 2 oras ako nag-ayos, Marian. Huwag kang ganun. Tapos ikaw parang nagising ka lang, ganun. Hindi patas makipaglaban yan. Hindi nga. Sabi ko, Hindi you're ka so patas unfair. makipaglaban. Sabi ko, maraming beses sinisi ko yung magulang ko dahil sa'yo. Sabi ko, bakit ba ako pinanganak na ganito? Bakit ito na yung kinaya nyo? Pwede namang ganyan pala. Bakit ganito? O, diba? Lord, pwede naman pala ganyang itsura ng lahat. Bakit hindi kami, ba't di sa amin? Ganyan. Pero, mabait tas maganda pa. Ay, Napaka- oo. Ang nagustuhan ko kay Ate Marian, talagang parang kiray. Wala silang may mahihanin tulad sila, what you see is what you get. Kung Oo. ano siya sa personal, I kung agree. ano sa I personal, agree. yun yung magugustuhan mo at yun yung dapat tanggapin mo. At saka kakaibang tao siya. Na first time ko ma-meet yung totoo, yung sobrang totoo kasi one time tinanong ko siya, sabi ng mga kamag-anak ko sa akin, "Uy, katrabaho mo si Miss Marian Rivera, taray mo naman. Kamusta siya? Masungit ba siya? Mataray ba siya?" Ganyan. At tinatanong na nila ako ng gano'n. So ako hindi ko alam sasagot ko. Tinanong ko siya one time. Sabi ko sa kanya, "Ate yan, paano yun? May mga nagtatanong sa akin, masungit ka ba daw sa personal? Mataray ka ba daw?" Ano po sasabihin ko? Ang sabi ba naman niya sa akin, sabi mo, totoo. Totoo naman eh. Totoo naman talaga mataray siya, di ba? Totoo naman eh. Sabi mo, yun naman totoo eh. So sabi ko, hala, Oo. In doon fairness ako na naman. ganun be. Ganun. Oo. Okay. Kasi ako di ko kaya sabihin yun. Hindi, totoo naman eh. Totoo mataray siya. hindi, Pero, totoo naman nasa siya. Pero lugar. nasabi niya sa akin yun ng gano'n na parang binigyan niya ako ng pahintulot. Oo. Pag tinatanong ko, mataray ba si Marian? Oo, pero nasa lugar. Hindi totoo yung mga lumalabas. Na Yes. masama. Mataray siya pero hindi masama ang ugali niya. Tama. Yun ang masasabi ko. At Yun ang saka, masasabi ko. lahat naman, I think, ng mga tao, parang may taray na on the side. Parang lahat naman tayo may gano'n. Kung may gagawin sa ating hindi maganda, alam ka naman magtataray tayo out of nowhere. Diba? Sasabihin niya sa'yo, kunwari close ka niya, sasabihin, ay, hindi ko bet to, ganyan, Pero ganyan. sasabihin mo yung, sabi ko, wag niyong i-confuse yung pagiging mataray sa padiva. Hindi siya padiva. In fact, siya yung nauuna sa set. Totoo po. Totoo. Pero professional. Pinapataba niya kami sa set. Oo. Araw-araw lechon. Charot. Every taping namin, lagi siya may pakain. Oo. Minsan kasi walang snack sa set. So, breakfast, lunch, dinner. Siya nagpapasnack siya. Tapos every taping may ganun. Sabi, okay na po yung 3 times a day kami kumain. Ginagawa niya pong 5 times a day. Parang ganun. Sabi ko, tsaka buti nga hindi nyo na inabot yun dati. Ano yan, pag mapupunta sa set, lahat may tsokolate. Ano po, may pa-Krispy Kreme palagi. Tapos may pa-makeup, may pag-giveaway pa sa amin lagi. May ganun. Napa-makeup. May pa ganun siya. Ay. Tapos, kunwari ako po, first time ko siya makatrabaho, tsaka hindi naman niya ako personally sobrang kilala. Sabi ko sa kanya, ay, ate yan. Meron kasi siya in-endorse na wipes. Bumili ako sa isang social platform, parang bilihan na platform. Tapos, nung nabanggit ko sa kanya na bumili ako nun, ay, hindi, bibigyan kita. Ay, gulat ako. Sige po, ibebenta ko na lang yan. Ang dami kasi magbigay eh. 'Di ba? Grabe. Ang dami. Oo. Bultuhan. Ito kwento ko lang. Si Marian kasi pag nai-interview ko 'yan, saglit lang kasi alam namin 'yan parate. Pag pumupunta ako sa set, papahinto niya lahat. Pag yung kung kaya ipahinto yung papahinto niya. Interview mo na ako para makaalis ka na. Ganun yan parate. Kasi ayaw niya nag-iintay ako. And I really, really appreciate that. Twinkle, twinkle, little star. Oy, hindi ba si Kirayang Twinkle, Twinkle, Little Star? Ano lang po yun, basta ano po yun, Star Anise. Proud moment din para kay Nima ng Bayan /
calendar girl na si Sasa Girl ang makasama sa pelikulang Balota ni Marian Rivera. Ito ang kauna-unahang beses mo nagagawa ng Sinimalaya. Mhm. Yes, di ba? At Malay mo, kasama mo ito na yung pa. huli kasi mababan ako. At kasama mo Diba? pa ang Kapuso Primetime Queen, si Marian Rivera. Anong pakiramdam noon, Sasa? Well, yun naman yung yung kasama si Marian Rivera, medyo wala na akong pakialam doon actually. Ay! Eme! Lagot ka! Yan? Charot lang. Charot lang, Mahal mama. natin si Ano ka ba? Marian. Grabe. Correct, yes. Mm-mm. At saka alam mo talagang tinanggap ko talaga to kasi alam mo wala pa talagang announcement. Hindi pa sinasabi sa amin ni Direk na Marian to. Tinanggap ko na siya kasi parang sabi ko, pasok na pasok sa akin yung role. Parang baklang kanal, baklang barangay. Samantalang dito sa barangay talaga, papansin talaga ako ng malala. Kapag election talaga, Diyos ko day. Baklang-bakla kami dito. Tsaka kumakain kami ng apoy. Bakla, nanguuto kami ng tao, makakuha lang ng boto. Ganon. So sabi ko, akin to, ganyan. Nalaman ko, mga siguro after mga isang taon na sinabi sa akin ni Direk, Marian daw. So nagulat ako. Sabi ko, ay, Diyos ko, pasabog. Idol ko yan. So, Oo, alam mo, kinabahan totoo. talaga ako ng malala. Yes! Kasi alam ko pag Marian, malaking project talaga to eh. Diba? Parang, wow, Oo. Kapuso Primetime Queen eh. Correct. Malala. Like, sabi ko, hindi to normal. Mm. Pasabog to. Like, sabi ko, oh my God. Isa to sa mga major project na makukuha ko. So, sabi ko, I'm very thankful na kinuha ko siya. Kasi alam mo, di ba kapag indie, di ba talagang hindi binababaan masyado ng mga artistang pasabog yan, di ba? Oo. Di ba? Ngayon, Diyos ko may Maria, naloka ako talaga. Sabi ko, ay day, after neto, retiro na. Ah. Di ba? Ganong level. How does it feel working with Marian? Kwento ka naman, ano bang mga unforgettable mga eksena nyo pag hindi rumorolyo yung camera? Si Madam talaga yan mabigay yan ng mga kung ano-ano. Minsan nagpa-buffet yan sa amin, ganyan, may pakain. Basta marami siyang dala, more likely pagkain yan. Tapos sabi ko, syempre bilang isang baklang patay gutom, dahil alam mo naman ang pagkain sa set, hindi naman kasarapan talaga, di ba? So, very thankful talaga. Like, pasabog, yung mga pagkain talaga, hindi ako nagutom. Si So, Madam alam mo, Palitson nag-take out parate, pa di ako, ba? dahil. Nagpalitsyon, oo, correct. Yun na nga, tumitrademark na si Marian ngayon, Malaladay. parating nagpapalitsyon. Lagi nagpapalitsyon, may pa-sushi, bakla may pa-hotdog, ay, pasabog. Sabi ko, catering ka ma? Pasabog ka? I love it. Malala siya, malala. Pero alam nyo bang self-confessed baklang kanal daw siya? Teka mo na, may nabanggit ka kanina, no? Kikita Issue? tayo. Ano ba yan? Issue, Ano yan? issue talaga to. Actually, nung pandemic ko lang narinig to sa'yo, doon sa isa sa mga vlog mo. Ano ba yung baklang kanal? Yes, ang baklang kanal kasi yan, ang tinawag sa amin yan ng mga lalaki dati. Kasi mga matatanda, ganyan, matatanda, tinatawag baklang kanal. Yan yung mga branding yan, yung mga ira ni na pasikat pa lang si Meme. Marami nagagaya sa kanya ng mga baklat. Alam mo yun, yung mga dos paikot, gano'n, na hairstyle, di ba? Tapos, nakabangs na ganyan, maduduming bakla. Siyempre, yung mga baklang may mga piso sa sa legs, di ba? Kasi mahilig ka makipag 10-20 di ba? Tapos, yung mga eksena mo, magdudumihan ka. Yung mga baklang, ang ganda ng mga kulay ng buhok, pero pag nakita mo yung tsinelas, ang asim. Mga ganong atake namin. Mga baklang kanal, mga mima-mima, ganon kami noon. So sabi ko, eto yung kinalakihan ko. Tapos nakikita ko sa internet kasi noon, mga 2020 yan. Pasosyal lahat ng mga tao. Di ba? Pasosyal sila lahat. Yung parang, ay, kilala ko to, ba't pasosyal siya? Wala namang makain yan. Mga ganong atake. Siyempre, may mga ganon ako, mga ka-insecurehan dati. Sabi ko, dapat ang eksena ko, magpapakatotoo lang. Ganon. Kasi doon ako nang galing, Day. Doon talaga yung eksena ko. So, Yes. self-confessed baklang kanal ka? Ganon? Yes, Dati. self-confessed baklang kanal, maasim, dating may putok, wala na ngayon, yes. Medyo nakaangat-angat na, pero hindi pa rin nakakalimutan ang pagiging baklang kanal. Kasi yun yung roots ko, Day. Mm. So, eksena, ganyan, makita ko, ay, yung mga tao, pasyala, lalabanan ko to ng kaasiman.
So yun ang ginawa ko. Sabi ko, okay, i-content ko yung mga kaasiman ng mga bakla noon. At mga pagka-gangster. Yung eksena mong ikaw yung baklang papatay ng mga PC ng mga lalaki sa computer shop. Ganun yung mga atake ko, Day. Maangas lang. Bakit Hanap ka nagpapatay gulo. Ba't ka nagpapatay ng PC sa computer shop? Kasi ang tagal, ayaw mag-out. Like, wala ka ng pambayad. Mag-out ka na dyan. As a baklang kanal, ang dami mo nakaaway nun for sure. Malala, Day. As in? Oo, kasi tamin kasi nung sabi na bagong salta ako sa high school ko, maangas na ako. Like, gets ba? Yung inaaway ko na yung mga fourth year, ganyan-ganyan. Yung mga fourth year sa amin, maldita, mayabang, ganyan. Siyempre ako, maangas din ako kasi bakit maangas kayo? Huy, parehas lang tayo maasim dito. So, makikipag-away ka, ganyan, may mga bakla. Tapos, ima-mother ka nila. Kasi nakita nila, ay, itong baklang to may potential. Ganyan. Supremacy, so, nag-fourth year na ganyan. ako. Yes. Ako na nag-mother sa mga mas mababang years sa akin. Kaya mima-mima talaga. Maangas ako dati. Pero kapag kunyari, Paano kayo nag-aaway nun? paano nag-aaway? Yung mga kaaway ko dati, mga Talakan insecure lang ang ba? bakla. O Yung pisikalan? mga insecure ang bakla, yan eh. Mga tipong kunyari, biglang mapapadaan sa kantin. Tapos nun, syempre, ang atake ko dati, alam mo yung lips na candy, yung imumudmud mo yan sa nguso mo para pumula. Kasi wala kayong pambili ng cheek tint. Ganyan. Tapos ang eksena, syempre, yung mga bakla, mapapatingin. Like, ay, ang asim naman, ganyan-ganyan. Syempre, titingin-tingin ka din. So, magagalit ka kasi bakit may tinatalak ka? Ganon. Aabangan mo sa labas yan ngayon. Syempre, kasama mo yung mga lalaki, yun yung mga backup mo. Pag if ever talo ka na, kokotokan niya ng mga lalaki. Ganun yung atake. Tapos ang eksena ko, syempre, pag ganyan, after nun, kunyari, talo ako, di ba? Talo ako sa angasan, sa suntukan. Magpaparinig ako sa Facebook. O kaya, ang gagawin ko, i-edit ko yung mukha ng kaaway ko sa mukha ko, paste up yan. Ganon. Marami akong mga likers. Maraming nagko-comment sa akin. Bakla natatalo ko sila. Ganon ang pahiyaan dati. As Ganon. in? Oh my God. Hard. So, nagagamit mo pa yung pagiging baklang kanal mo dati, even now, doon sa mga post mo. Nagagamit ko siya kasi dati kasi hindi yan normal eh. Like, gets ba? Yung parang kapag kunyari, merong yung paksyonan yan eh. Kumbaga may mga alta, ganyan, ng mga Oo. bata. May mga maasim na bata na galing squatter, ganyan. So, nandun ako ngayon. Pero nakakatawid ako sa mga alta-alta kasi aliw sila sa akin. So, nakikita ko, sabi ko, ay, alam ko na yung mga taste ninyo, ganyan-ganyan. Nakikita ko yung mga taste ng mga tao, ganyan-ganyan. So, sabi ko, parang, ay, mas kabog yung eksena namin. Why not gawin ko tong content? So, nakita nila, aliw sila. Ayan ang ginawa nila. So, pinipersonality na ngayon ng internet ang pagiging kanal. Tama mali! Oo. Di ba Di ba? bumibenta na nga yung mga kanal? Bumibenta na ang kanal. Ay, yun yung na-contribute ko sa culture. Kumbaga. Isa kang Ano? pop culture, Sasa girl. At akala huwag ka maingay. Ano ba yan? Sinisikreto ko lang. Ganon! Kung si Sasa Girl ay proud na baklang kanal, si Madam Inuts naman ay aminadong dating overseas Filipino worker o OFW bago sumikat online. O at least, di ba? Sa tingin mo ba kung di dumating yan, anong magiging trabaho mo kaya? Ngayon po siguro po tindera pa rin po. Tindera o kaya nasa ibang bansa na ako. Kasi actually Kuya Nelson, dapat talaga pabalik na ako ng ibang bansa. Nung sabi ko nga, tatapusin ko lang yung pandemic, magbabalik ibang bansa ako para magtrabaho. Dahil kung dito lang sa Pilipinas, hindi ko talaga kayang tustusan. Dahil sa abroad, medyo may kilala tayo mga matataas na tao doon na merong ari ng bar. So, bala ko talaga bumalik. Kaso, inadya talaga ng Diyos na mangyari na eto nga, mangyari sa buhay ko yung ganito para lang din maano kayo nanay, masubaybayan ko, di ba, maalagaan namin. Yun nga. So, OFW ka pala dati? Opo. Kasi nagtrabaho ako sa Japan, tapos po Korea. Nakaipon ka naman doon o iba pa rin yung ngayon? Hindi. Kasi di ba, Hindi ako aminin mo, di ba, common misconception na pag OFW ka, parang ang dami-dami mong pera. Ang naipon ko lang po ng papel ng Western Union. Yung Kakapadala. padala lang talaga yung naipon ko, yung resibo. Pero wala talaga akong as in naipon. Wala talaga. Wala Pero ka nung nag-Japan ako naipon, medyo, wala rin po talaga, as in wala, kasi nangungupahan lang talaga. Ay, nakikitira kami dati sa lola ko. And then after no, pinaalis kami dahil titirahan lang ng tunay na may-ari. Unang upahan ng nanay ko, tatay ko, nangupahan sila. At naranasan din namin tumira sa silong, sa ilalim ng hagdan, kami magkakapatid.
yung pagkakaroon mo pa lang ng 1 million followers at saka na pag namomonetize na yan, mas malaki pa sa Opo. OFW ang kinikita mo. Opo, mas malaki. Kasi ngayon talagang medyo maganda yung kita po. Opo. Talagang hawak mo na. Hawak mo na talaga yung pera pagka everyday na nagtitinda ako. Kasi hindi ko inalis yung pagiging seller ko. Hanggang ngayon nag-online selling pa rin ako. Yun pa rin yung talagang pinili kong hanap buhay. Pero teka muna, madam. Totoo ba yun na, kasi ikaw parang syempre kilalang kilala kang seller at pinapanood ka. Totoo ba yun na konti lang naman talaga yung bumibili sa'yo? Mas pinapanood ka lang? Wala pong bumibili. As in, walang bumibili. Kaya nga sabi ko, mga inutil kayo. Magsibili kayo kasi magbe-birthday ang nanay ko. Kasi nung nag-viral ako is August 8. Magbe-birthday ng nanay ko ng August 20. Tapos, August 9 or 10, pinuntahan na ako nila Ate Ethel Buba, nila Donita Rose. Mga vlogger nagpupuntahan na. Tapos hindi ko alam na wala talaga akong alam sa mga vlog. Wala talaga akong alam. Ang alam ko is dinalaw nila ako at natutuwa sila na makita ako. Yun talaga yung pagkakaalam ko. Naisip mo ba mangyayari sa'yo to? Hindi po talaga, Kuya Nelson. As in, wala po talaga. Kaya nga sabi kong ganun, totoo ba to? Kasi nung una, syempre mga sila Ate Ethel Buba, pinanonood ko lang sa mga TV yan, di ba, yung ibang ano. Kaya sabi ko, totoo ba to? Kaya hindi talaga na-surprise talaga ako nung talagang bago lang ako, inawakan ako ni Sir Wilbert, pumunta sa akin ng Star Image. Talaga pong nawiwindang ako. Tapos nandun din yung Jessica Soho, nandun yung TV5, MMK. Dire-diretso po talaga yung pasok. Kumbaga yung utak ko, naguguluhan po talaga ako na, pero masaya ako dahil sabi kong ganun, hindi ko naakala na magkaka-interest sila sa buhay ko. Totoo naman din kasi, kasi alam mo naman ang pandemic, di ba? Kailangan natin tumawa. At isa ka doon sa mga talagang nagbibigay ng kasiyahan nung time Hindi na po yun. ako napapatawa ng mga sila, nagtitinda po ako no. Sabi ko nga, ano ba yung nakakatawa doon? Pinagmumura na kayo, natatawa pa sila. Sabi ko, hindi ako nagbibiro. Umalis kayo dyan, nagtitinda ako. Yun talaga ang lagi ko sinasabi. Tapos, Kuya Nelson, sabi kasi ng pamangkin ko, tignan mo, wala pang isang linggo yung page mo, nasa 2.5 million followers ka na. Sabi ko, ano yan? Kasi wala po talaga akong alam sa mga page, wala akong alam sa mga followers. Kaya sabi ko, hindi ako mapapakain ng followers, kailangan ko benta, parang panchitsa. Yun talaga yung hinahanap ko. Oo, kundi Pero sabi nga, yung di ba? Ang hirap nung, Opo. di ba? Kung aasa ka sa benta nga. Yun nga po yung lagi ko sinasabi kasi kung aasa ako sa mga taong natutuwa sa akin, kung paano kung hindi na sila matuwa sa akin, di nga. Di ba po? Totoo. Kasi ang mga tao, syempre araw-araw may na bago nakikilala, araw-araw may iba silang pinagtatawanan o kinatutuwaan. So hindi ko pwede talagang iasa yung buhay ko sa mga taong natutuwa sa akin. Lagi ko sinasabi yan. Kilalaman natin sina Faith, Christian, Sasa Girl at Madam Inuts bilang mga komedyante o nagbibigay sa atin ng saya, seryosong aral pa rin ang napupulot natin mula sa buhay nila. Ang sexiness, it's within siya. Nasa sa confidence mo siya kung paano mo ipapakita yung sarili mo in front of so many people. And also, feeling ko kasi ang asset ko, eyes ko, sa mata. Parang yan yung sexy, yung mata ko. So parang kahit na anong korte ng katawan ko, sexy pa din. Kasi nasa mata. Happy ako, oo naman. Because I feel blessed sa ibang area ng buhay ko. Parang kumbaga yung love life, madali na yan Madali na yan. Ang yabang ha. Hindi naman sa madali na yan. Pero kung gugustuhin ko, makukuha ko siya. Pero yung mga opportunities na meron ako ngayon, parang once in a lifetime experience to. And also, nabigay na sa'yo yung blessing So dapat, kumbaga, sa lahat ng pamamaraan, ginagawa ko pa rin yung best ko para kumbaga mapatunayan sa sarili ko at sa mga taong nagtitiwala sa akin na deserving ako of the position, di ba? Ang pinaka-pinag-aralan ko po talaga is related sa architecture. Pero naisip ko na may passion din pala ako, may interest din pala ako pagdating sa multimedia. So ginawa ko siya on the side. Habang nagtatrabaho, nag-aaral ako, nag-working student ako that time, it really pays off because yung hobby ko, naging negosyo ko na siya. Yung passion ko, naging negosyo ko na siya. And kung sa mga aspiring content creators naman, kung feel nyo talaga na yun yung magiging tatahakin yung landas, go. Basta ang importante,
nag-enjoy ka sa ginagawa mo, authentic ka, unique ka, pinapakita mo yung totoong sarili mo. Yun yung isa sa mga tips na pwede kong ibigay sa inyo kung yun talaga yung gusto nyong destinasyon. Pagpapasok kayo ng pagiging as a content creator, huwag niyo ipasok agad sa utak niyo yung pera. Nung sinimulan ko to, ang baon ko ng confidence. Gets ba? Yung parang siguro kapag gumanda ka, promesh ka, sabihin natin nakapag-collagen ka or whatever. Additional na extra na lang yun. Pero alam mo, in the very beginning, eto seryoso to sir. In the very beginning of my career, parang feeling ko talaga, naniwala na talaga akong maganda ako. Kaya, yun yung tinuro sa akin ng pagiging baklang kanal. Ilaban mo lang kung ano ka. Confidence. At magwawagi ka. Nagsimula po ako ng walang puhunan, as in. Kasi sabi ko nga, kung madiskarte ka at nag-iisip ka ng mga paraan, Kuya Nelson, kahit walang pera, makakapag-umpisa ka. Kasi ako, nung nag-umpisa talaga ako, as in zero, ang binenta ko po nun is yung mga damit ko, damit ng anak kong hindi ginagamit, damit ng mga kapatid ko. Tsaka ako naglikom, tsaka ako bumili ng bail. Yung tinatawag na bail na per kilo na damit. As in, wala talaga, from zero hanggang sa meron na akong something. Hindi ko pa masasabing everything, at least meron akong something na ipoprovide sa family ko kahit papaano nakakaipon, 'di ba? 'Yun ang masarap kasi unang-una, Kuya Nelson, wag kang susuko sa mga hamon kasi unang-una pagka sumuko ka, hindi ka na makakapag-isip, 'di ba? Kailangan talaga strong ka. Kailangan talaga syempre manali ka sa taas, magdasal ka, tsaka ka magawa ng paraan. Yun naman po talaga yung key kasi kung dasal ka ng dasal at hindi mo ginagawa ng paraan, hindi niya didinggin yun, hindi niya maririnig yun. Kung nakahilata, nagdadasal ka nga, nakahilata ka naman, di ba? Wala rin. Kailangan talaga dasal, syempre, dasal at kilos. Yun talaga yung talagang lagi kong sinasabi sa mga tao.